Sa pumili ng love card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong karma ng iyong tao. I'm sensing sa pagmamalupit, honestly. Actually, nasense ko rin na masakit sa ulo yung pakiramdam. I feel na napaghinaan ka ng kalooban dahil siguro sa mga ginagawa niya sa inyo. Pero I feel na sa ngayon ay nagpo-focus ka ngayon sa work. I feel na kung sino man yung natanong mo sa akin, siya ay somebody na walang pinaniniwala ang Panginoon. So anyway, let's see what we have. Okay. Mulit lang yung nasense ko na energy, na focus ka masyado sa work. And actually, nasense ko rin na masakit sa right hand yung pakiramdam. Ibig sabihin nun, meron kang negative emotions towards this person. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, sabi nila mag-less daw muna ako. Okay. I'm sensing behind the clouds. So far, habang nagsushuffle pa rin, masakit yung right hand ko. So, galit ka talaga sa taong ito. I feel na ahas siya sa lipunan at madalas siya magsinungaling, lalong-lalo na sa social media, at na-feel ko rin na may blockage na sa throat. Okay, I feel na iwasan niya mag-post sa social media kasi madalas siyang tumitingin sa ginagawa mo sa social media. At I'm also sensing walang katapusang pangungulam. So baka yun yung gawain niya sa inyo. So let's see what we have here. So yun nga, busy ka sa work. And itong taon na to, I feel talaga mangkukulam siya. And this is somebody na masyado siyang dependent sa spell work, okay? At ginagamit niya yun para mag-control ng mga tao. Kung meron man siyang karelasyon, actually nagayuman niya yung taong yun. As we can see, kaya sila nagkaroon ng anak. Or pwede rin, binablockmail niya tong taon na to at nagkaroon sila ng anak. Kasi confident siya na lahat ng gusto niyang mangyari makukuha niya. Kasi masyado nga siyang dependent sa spell work at akala niya kaya niyang kontrolin yung lahat. Okay? So yung kanyang karma na dumating sa kanyang buhay ay may blockage siya with regards sa money. Yung kanyang karma ay madalas siya mawalan ng pera. At ito kasi yung kanyang energy na brave. Okay? Na feeling niya kaya niyang kontrolin yung lahat. Feeling niya kailangan, kaya niyang i-stop yung lahat, yung progression, and so on. So, yung isa sa kanyang karma, I feel na mawawala siya sa landas, honestly speaking. So, with the good news being here, so ibig sabihin lang nun, yung mga tao ay makakaalam ng ginagawa niyang kalokohan. So, kung meron man siyang tinatago, actually lalabas ang katotohanan at lalabas din yung kanyang baho. At dahil doon, ito yung magiging punot dulo kung bakit siya magiging mag-isa sa kanyang buhay. Kasi first of all, nakita mo dito sa umpisa, meron siyang karelasyon and I feel na tinarget niya yung tao na may trabaho. Okay, ito yung tao na siguro gold digger or manggagamit, honestly speaking. And darating yung time na siya ay magiging single kasi nga lalabas yung katotohanan at matatauhan yung kanyang tao.
At yung kanyang tao ay matututong lumaban. As we can see, isa sa kanyang karma ay magkakaroon siya ng sakit. At dahil dito ay hindi siya makakakilos, tatama rin siya. Isa rin sa kanyang karma ay depression. Tapos lagi tayo nakakita dito ng tao na last, as we can see here. So, kaya siya last kasi yun nga, walang Panginoon sa kanyang buhay. And remember, yung energy niya kanina, wala siyang pinaniniwala ang Panginoon. 'Di ba? So, syempre kung walang Panginoon sa buhay mo, parang ka naligaw ng landas. And I feel na itong tao na to, napaka-stubborn siya. Maybe, meron din point sa kanyang buhay na may mga tao na naghihikayat sa kanya maging malapit sa Panginoon. Pero, this person is very stubborn. Hindi talaga siya naniniwala. Okay, kala niya siguro siya yung tao na boss. Okay, nagko-control ng lahat, etc. Pero, yun nga, darating ang time na yun nga mangyayari na siya ay mapipin down ng heaven. Kasi itong tao na to, wala siyang tigil na sumugod. Baka inaapi niya yung asawa niya, kung meron siyang asawa or karelasyon, pwede rin yung anak niya, kinaganon din niya. Okay, so kaya, mangyari sa kanyang buhay, ipipin down siya ng langit. At may mag-isa siya, I feel na ito yung tao na ginagamit niya yung kanyang karelasyon para magkaroon na landas yung kanyang buhay. Masyado siya nakadepende rin sa kanyang tao. Hindi niya kayang nagkaroon ng money on his or her own. Kasi that we have is this one. So, I'm sensing na isa sa kanyang karma rin, yun nga may mag-isa siya dahil sa ugali niya na narcissistic vibe at saka napaka-bossy. At dahil dito, yung kanyang karelasyon, magkakaroon siya ng third party situation dahil nahikayat ang barkada niya magkaroon ng third party. Okay? And I feel here na yung kanilang relasyon, may mga pag-aaway dyan, lagi may third party, wala nang pansinan, ayaw na nila sa isa't isa, kasi nga yung isa ay makasarili, mo sa akin na tao, at manggagamit pa sa pera. Okay, so yung tao na may pera sa kanilang relasyon, yung aalis sa relasyon na yan. Kasi kung sino may itanong mo sa akin, masyado siyang makasarili. Inisip lang niya yung kanyang sarili at hindi na nakakapag-ipon yung kanyang karelasyon dahil nga itong tao na to minamalas siya dahil sa kanyang karma, yung madalas mawalan ng pera. As you can see. Next that we have is this one. So, as I told you, yung kanyang tao will break free. So, definitely, yung karma ng tao na to, yung pinaka-main, is mawawala yung kanyang karelasyon sa kanyang buhay. Kasi maybe for a long period of time, ginawa niyang stuck itong tao na to, or hindi lang to sa tao na to nangyari, kundi pati sa'yo, kaya ito rin yung kanyang ginawa, kaya yung kanyang karma, kung ano man ang pinagmamalaki niya, mawawala yan. Kasi aalis yung tao na supplier ng kanyang money. Okay? So, yun yung mangyayari. So, definitely yung tao na to matatamaan ng karma sa kanyang love life. So, you have to your love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So, I feel na mamumulat yung mata ng kanyang tao na hanap-hanapin niya yung tunay na pagmamahal. Kasi itong tao na tinanong mo sa akin, based sa energy na nasense natin, itong tao na to ay napaka-makasarili at napaka-bossy yung energy. Hindi mo masense yung love doon. So, ibig sabihin lang nun, nakasakal na yung kanyang tao dahil sa masamang pag-uugali ng kung sino yung tinanong mo sa akin. So, anyway, so siguro pula sa away doon kasi may narinig tayong aso. Anyway, let's see what else do we have here. I feel like puno siya ng karma sa kanyang buhay. So, my love is in reverse. So, mawawala nga yung kanyang lover. See, hindi naman kasi in love sa kanya yung kanyang lover. Baka kasi na-blackmail lang or na-kulam, nagayuma, kaya naging sila, okay, or na-trap dahil sa baby. Yan.
Dahil nga hindi naman siya talaga mahal ng kanyang lover, kaya hindi siya chine-chase. Okay? Ganito yung kanilang relasyon, papakita ko sa inyo. Siguro mahalata mo na ganito yung connection. Yung isa, wala namang gusto sa isa. Okay, one-sided relationship lang siya. Honestly. And then we also have this one, just you and me in either way. So sa kanilang relasyon, may third-party situation. Abuse in reverse. We also have this one, okay. So, mangyayari guys, makakatakas yung kanyang partner sa ginagawa nitong kalokohan ng taong ito. So, you have to try here. So, I'm sensing na yun nga, yung partner niya, try na makaalis sa connection until there come a time wherein, makaalis finally yung kanyang tao. Ang kanyang karelasyon. So anyway, let's see what else do we have here. We're sensing chariot energy. So, I feel na malulungkot siya. Kasi, okay, mahala siya sa lipunan is what I sense. And I also sense na wala na magkakagusto sa kanya sa huli. Okay? So, isa sa kanyang karma, hindi siya makaka-move on sa kanyang lover. Okay? Yung kanyang trinap na mabuti. At saka yung lover niya, maganda para sa kanya na makakatagpo siya ng tao at magsisimula muli siyang na magkaroon ng pamilya. This time around, sa tao talaga na mapagmahal. And that person as well will live an abundant life, as you can see. So, isa rin sa kanyang karma, siya rin, makukulam din siya, actually. Maybe ng somebody na, kapareho niya, na mapagmataas din, actually. So, I feel na itong tao na to, hindi niya akalain na ibebetray siya. Maybe this is somebody na friend niya or malapit sa kanya. And with this one, isa sa kanyang karma, yun nga, lalabas yung katotohanan. At ito yung mag-uudyok kung bakit siya may mag-isa sa kanyang buhay. So, maybe may mga tao din sa kanyang paligid na, dahil nga naging aware sila sa katotohanan, iiwasan na nila itong tao na to kasi nga sira yung kanyang reputasyon. So, dahil sa paglabas ng katotohanan ng kanyang baho, nawalan siya ng opportunity, as you can see here. So, as I told you, masyado siya nakadepende sa spell work, okay? So, itong taon na to, pipilitin din niya makuha muli yung tao na may pera, as you can see. Kasi ito yung tinarget niya dati, yung tao na may pera. I'm not sure kung ikaw yung nabiktima or someone, pero yung kanyang karma, hindi niya to makukuha, itong tao na to. Kasi the tower is in reverse. Na yung tao na yun nanatili sa kanyang posisyon at hindi kumikilos sa kanya. I feel na wala na siya maakit muli, honestly speaking. So maybe, nag-fade na yung kanyang anong pag-curse ang ginagawa niya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.